Kung nararamdaman mong parang trap ang buhay, kahit tumataas ang sahod mo, parang wala pa ring natitira, hindi ka nag-iisa. Sa video na to, bubuksan natin ang tatlong pinakamalalaking bitag ng middle class. Lifestyle inflation, utang na hindi nagpapayaman, at ang kakulangan sa exit strategy. Pero hindi lang ito tungkol sa problema. Sa dulo ng video, ituturo ko ang pinakamahalagang aral na hindi tinuturo sa eskwelahan. Ang konkretong paraan para makawala sa rat race at magsimulang magtayo ng tunay na yaman. Kaya huwag mong iskip. Dahil ang huling bahagi ng video na to pwedeng maging turning point ng buhay mo. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito. Dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Ang unang bitag ng middle class ay hindi kakulangan ng sahod, kundi ang lifestyle inflation, na parang golden cage. Isang kulungan na mukhang maganda, pero unti-unting kumakain sa iyong kalayaan. Kapag tumataas ang sahod ng isang empleyado, natural na inaasahan niyang mas gagaan ang buhay. Pero bakit sa halip na gumaan, mas lalo pang nagiging mabigat ang pakiramdam? Ang sagot ay nasa sikolohiya ng paggastos. Ayon sa Relative Income Hypothesis ni James Dusenberry, hindi lang absolute income ang basihan ng ating consumption. Ang tunay na nagtutulak sa atin ay kung paano natin ikinukumpara ang ating sarili sa iba. Kapag nakikita natin na ang kapitbahay ay may bagong kotse, o ang kaibigan ay nakatira sa mas magarang kondo, nagkakaroon tayo ng pressure na sumabay. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ayaw nating mahuli sa kompetisyon ng imahe. Ang problema, kapag nasimulan na ang mas mataas na level ng consumption, mahirap bumalik sa dati. Parang nalock na ang lifestyle sa bagong standard, kahit hindi sustainable. Sa Pilipinas, mas matindi ang epekto nito dahil sa kultura ng extended family at social media. Kapag may promotion, hindi lang sarili ang iniisip kundi ang buong pamilya. May expectation na magbibigay ng mas malaking ambag sa bahay, magpapaaral ng pamangkin, o magpapadala ng mas malaking remittance. Bukod pa dito, ang social media ay parang amplifier ng pressure. Ang Instagram aesthetics, ang TikTok flexing, at ang Facebook posts ng mga kaibigan ay nagiging invisible competition. Ang resulta, kahit tumataas ang sahod, parang mas lalo pang nauubos ang pera. Isang halimbawa, isang empleyado na kumikita ng 30,000 pesos kada buwan ay nagkaroon ng salary increase at naging 40,000 pesos. Sa halip na mag-ipon ng extra 10,000, agad siyang kumuha ng mas mahal na condo unit na may monthly rent na mas mataas ng 8,000. Bumili rin ng bagong kotse na may monthly amortization na 12,000. Ang dating surplus ay naging deficit. Ang sahod ay tumaas, pero ang disposable income ay bumaba. Ito ang tinatawag na lifestyle creep. Ang sikolohiya ng deserve ko to mentality ay parang invisible hand na nagtutulak sa atin. Kapag napagod sa trabaho, ang reward ay food delivery. Kapag may bonus, ang reward ay bagong gadget. Kapag may promotion, ang reward ay mas magarang lifestyle. Ang problema, ang reward system na ito ay hindi nakabase sa long-term security kundi sa short-term gratification. Ang golden cage ay kumikinang, pero nakakulong ka pa rin. Kung titingnan ang datos, ang middle class sa Pilipinas ay vulnerable. Ayon sa mga pag-aaral, isang medical emergency lang ang sapat para maubos ang savings ng isang pamilya. Ang isang linggong confinement sa private hospital ay maaaring umabot ng 100,000 pesos. Kung walang emergency fund, agad itong magtutulak sa utang. Ang middle class na dati ay nasa prestige level ay biglang babagsak sa kahirapan. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi makaalis sa cycle ng paycheck-to-paycheck living. Ang solusyon ay hindi simpleng pagtitipid. Ang unang hakbang ay awareness. Kailangan mong kilalanin na ang lifestyle inflation ay hindi tunay na progreso.
Ang tunay na progreso ay kapag ang income increase ay nagre-resulta sa mas malaking savings at investments, hindi sa mas malaking gastos. Kung may salary increase na 10,000 pesos, dapat ang at least 7,000 ay mapunta sa savings o investments at ang 3,000 lang ang idagdag sa lifestyle. Sa ganitong paraan, ang pagtaas ng sahod ay nagiging hakbang patungo sa financial freedom, hindi sa financial trap. Isang practical na paraan ay ang pag-set ng spending cap. Halimbawa, kung ang sahod ay 40,000 pesos, dapat ang wants ay hindi lalampas sa 15%. Ibig sabihin, maximum na 6,000 piso lang ang dapat ilaan sa luho. Ang natitirang pera ay dapat hatiin sa needs at savings. Kung hindi mo ito gagawin, ang wants ay unti-unting kakainin ang buong sahod. Isa pang strategy ay ang pag-disconnect sa social media comparison. Ang mga nakikita mong posts ay curated highlights, hindi buong realidad. Ang kaibigan mong nag-post ng bagong iPhone ay maaaring may utang na installment. Ang kapitbahay mong may bagong kotse ay maaaring struggling sa monthly amortization. Kapag nawala ang pressure na makipagsabayan, mas madali mong makokontrol ang lifestyle inflation. Sa Filipino context, kailangan ding i-manage ang expectation ng pamilya. Hindi masamang tumulong, pero dapat may limit. Kung ikaw ay nagbibigay ng 5,000 piso kada buwan sa extended family, siguraduhin na hindi ito lalampas sa capacity mo. Ang pagtulong ay dapat sustainable, hindi self-destructive. Ang tunay na provider ay hindi lang nagbibigay ngayon, kundi nagtatayo ng foundation para sa mas matibay na kinabukasan. Ang golden cage ay nakakaakit dahil nagbibigay ng prestige, pero ang prestige ay temporary. Ang tunay na wealth ay nasa stability. Kapag may emergency fund, kapag may investments, kapag may diversified income, dun ka lang makakaramdam ng tunay na freedom. Ang sahod ay hindi sukatan ng yaman. Ang sukatan ay kung gaano karami ang natitira pagkatapos ng lahat ng gastos. Kung gusto mong makawala sa lifestyle inflation, kailangan mong baguhin ang mindset mula, "Deserve ko to," patungo sa "Future ko to." Ang bawat piso na ginastos sa luho ay piso na hindi kumikita para sa iyo. Ang bawat piso na inipon ay piso na nagtatrabaho para sa kinabukasan. Ang middle class trap ay hindi nakikita agad dahil nakabalot ito sa magarang packaging. Pero kapag natutunan mong kilalanin ang trap, makakahanap ka ng paraan para makalabas. Ang golden cage ay hindi tunay na ginto. Ito ay ilusyon ng comfort na nagtatago ng panganib. Ang tunay na ginto ay nasa financial discipline, sa tamang allocation ng income, at sa pag-prioritize ng long-term security kaysa short-term prestige. Kapag natutunan mong kontrolin ang lifestyle inflation, hindi ka na magiging preso ng middle-class trap. Sa halip, magiging malaya ka para magtayo ng tunay na yaman na hindi basta-basta mawawala sa isang emergency. Ang matrix ng utang at yaman ay parang dalawang magkaibang mundo na magkasabay mong nilalakaran. Sa isang banda, nandyan ang convenience ng credit card at personal loan na parang shortcut sa mga bagay na gusto mo ngayon. Sa kabilang banda, nandyan ang mabagal pero siguradong daan ng wealth building na nakasalalay sa disiplina at tamang paggamit ng pera. Ang problema, karamihan sa middle class ay mas nauuhulog sa bitag ng bad debt kaysa sa pagbuo ng tunay na yaman. Kapag pinag-uusapan ng utang, madalas nating marinig ang linyang manageable naman o kaya ko namang bayaran monthly. Pero ang hindi nakikita ng marami ay ang konsepto ng opportunity cost. Ang bawat piso na ibinabayad mo sa interest ay piso na dapat sana'y kumikita para sa iyo. Halimbawa, kung may utang ka na 100,000 pesos na may interest rate na 10% kada taon, ibig sabihin, nagbabayad ka ng 10,000 pesos na interest yearly. Kung ang parehong halaga ay inilagay mo sa isang investment na kumikita ng 10%, ang pera mo ay lumalago imbes na nauubos. Ang utang ay parang balon na walang laman, habang ang investment ay parang puno na lumalaki at namumunga. Sa Pilipinas, laganap ang maling paggamit ng credit card. Maraming kababayan ang bumibili ng gadgets, damit, o travel packages gamit ang utang.
Ang mga bagay na ito ay consumable goods. Nawawala ang value sa paglipas ng panahon. Ang masakit, binabayaran mo pa rin ang interest kahit wala ng halaga ang binili mo. Ang trap ay malinaw. Ginagamit ang utang para sa luho, hindi para sa asset. Ang resulta, imbes na mag-build ng wealth, nagiging cycle ng bayad at utang ang buhay. Kung titignan ang datos ngayong 2026, ang inflation rate sa Pilipinas ay nasa bandang 4% hanggang 5%. Samantalang ang interest rate ng regular savings account ay nasa 1% lang. Ibig sabihin, kung ilalagay mo lang ang pera sa savings account, bumababa ang tunay na value nito dahil nilalamon ng inflation. Kaya kung may utang ka na may interest rate na 10%, doble ang talo mo. Una, nagbabayad ka ng mataas na interest. Pangalawa, ang natitirang pera mo ay hindi lumalago dahil mababa ang savings rate. Ang solusyon ay hindi lang basta iwasan ang utang. Kailangan mong maintindihan kung paano ito ginagamit. May tinatawag na good debt at bad debt. Ang good debt ay kapag ginamit mo ang utang para sa asset na magbibigay ng kita, tulad ng business loan or real estate investment. Ang bad debt ay kapag ginamit mo ito para sa consumables. Ang matrix ay simple. Kung ang utang ay nagdadala ng cash flow pabalik sa iyo, ito ay good debt. Kung ang utang ay kumakain ng cash flow, ito ay bad debt. Para makaalis sa trap, kailangan ng actionable guide. Una, gamitin ang debt snowball method. Kung may 3 utang ka, isang 5,000 pesos, isang 20,000 pesos, at isang 50,000 piso. Unahin mong bayaran ang pinakamaliit na 5,000 piso. Kapag natapos mo ito, magkakaroon ka ng psychological win. Ang momentum na ito ay magtutulak sa iyo para tapusin ang susunod na utang. Ang proseso ay parang pag-akyat sa bundok. Unahin ang pinakamadaling hakbang para magkaroon ng lakas ng loob sa mas mahirap na bahagi. Ikalawa, ayusin ang budget gamit ang 50-30-20 rule. Pero kung gusto mong bumilis ang pagyaman, dapat ang wants ay hindi lalampas sa 15%. Halimbawa, kung ang sahod mo ay 40,000 pesos, ang needs ay dapat nasa 20,000 pesos. Ang wants ay maximum na 6,000 pesos. At ang savings o investment ay 14,000 pesos. Sa ganitong paraan, ang pera mo ay hindi nauubos sa luho kundi lumalago sa tamang direksyon. Isang practical na halimbawa, kung may credit card balance ka na 20,000 pesos na may interest rate na 3% monthly, ibig sabihin nagbabayad ka ng 600 pesos interest kada buwan. Kung ang parehong halaga ay inilagay mo sa Pag-ibig MP2 program na may average dividend rate na 7% yearly, ang pera mo ay kumikita imbes na nauubos. Ang pagkakaiba ay malinaw. Ang utang ay kumakain ng kinabukasan, ang investment ay nagtatayo ng kinabukasan. Ang matrix ng bad debt at wealth building ay parang dalawang pintuan. Kapag pinili mo ang pintuan ng utang, papasok ka sa cycle ng bayad, interest at stress. Kapag pinili mo ang pintuan ng wealth building, papasok ka sa cycle ng growth, dividends, at freedom. Ang choice ay nasa iyo. Pero tandaan, ang bawat decision ay may long-term consequence. Ang isang swipe ng credit card ngayon ay maaring maging 5 taon ng pagbabayad bukas. Ang isang investment ngayon ay maaring maging financial freedom bukas. Kung gusto mong makawala sa matrix, kailangan mong baguhin ang mindset. Huwag isipin na ang credit card ay extension ng sahod. Isipin mo na ito ay utang na may presyo. Huwag isipin na ang savings account ay sapat na. Isipin mo na kailangan ng investment para matalo ang inflation. Huwag isipin na ang utang ay kaibigan. Isipin mo na ito ay kaaway, maliban na lang kung ginagamit para sa asset. Ang matrix ng bad debt at wealth building ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa disiplina, mindset, at priorities. Kung pipiliin mong kontrolin ang utang at palaguin ang investment,
hindi ka na magiging preso ng financial trap. Sa halip, magiging malaya ka para magtayo ng yaman na hindi basta-basta mawawala. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa luho, kundi sa kakayahang hindi matakot sa kinabukasan. Ang utang ay trap, pero ang tamang strategy ay susi para makalabas. Kapag natutunan mong gamitin ang pera bilang kasangkapan, hindi bilang amo, doon mo lang mararanasan ang tunay na financial freedom. Ang exit strategy mula sa middle class trap ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi sa pagbuo ng sistematikong roadmap para sa tunay na kalayaan. Ang problema ng karamihan ay nakatuon lang sa bawas gastos, pero hindi nagkakaroon ng malinaw na plano kung paano magtayo ng yaman. Ang resulta, kahit gaano pa kaliit ang ginastos, nananatiling takot sa emergency at kulang sa growth. Ang solusyon ay 3 hakbang: emergency fund, diversification, at income generation. Unang hakbang ang emergency fund. Ito ang tinatawag na peace of mind fund. Sa Pilipinas, isang medical emergency lang ang sapat para maubos ang savings ng isang pamilya. Halimbawa, ang isang linggong confinement sa private hospital ay maaring umabot ng 100,000 pesos. Kung wala kang emergency fund, agad kang uutang o magbebenta ng asset. Kaya, ang target ay malinaw: mag-ipon ng at least 6 months ng monthly expenses. Kung ang gastos mo kada buwan ay 30,000 pesos, ang emergency fund ay 180,000 pesos. Hindi ito dapat ilagay sa risky investment, kundi sa accessible at low-risk account tulad ng high-yield savings o money market fund. Ang layunin ay hindi kumita ng malaki, kundi maging handa sa biglaang pangangailangan. Kapag may emergency fund ka, hindi ka na matatakot na magutom bukas. Ikalawang hakbang ang diversification. Sa Filipino context, hindi sapat na umasa sa isang sahod lang. Ang isang income stream ay vulnerable. Kapag nawala ang trabaho, agad ding mawawala ang cash flow. Kaya kailangan ng diversification. Isang paraan ay dividend investing. Sa Pilipinas, may mga stocks tulad ng REIT at iba pang PSE-listed companies na nagbibigay ng regular cash dividends. Halimbawa, kung may investment ka na 200,000 pesos sa AREIT na may dividend yield na 5% yearly, kumikita ka ng 10,000 pesos kada taon nang hindi gumagalaw ang principal. Ito ay passive income na pwedeng gamitin sa dagdag na savings o reinvestment. Bukod sa stocks, may Pag-ibig MP2 program na low risk at tax-free. Ang average dividend rate nito ay nasa 6% hanggang 7% yearly. Kung maghulog ka ng 5,000 pesos monthly, sa loob ng 5 taon ay makakabuo ka ng 300,000 pesos na may dagdag na dividends. Ang kagandahan ng MP2 ay accessible ito sa ordinaryong Pilipino. Hindi mo kailangan ng malaking capital para magsimula. Ang diversification ay hindi lang tungkol sa investments. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng side hustle. Ang pagtitipid ay may limit, pero ang pagkakakitaan ay walang hanggan. Kung ang sahod mo ay 40,000 pesos, may ceiling ito. Pero kung gagamitin mo ang skills mo para sa freelancing, digital products, or online services, walang limit ang potential. Halimbawa, kung marunong ka sa graphic design, maaari kang kumita ng additional 10,000 pesos monthly sa freelancing platforms. Kung marunong ka sa content creation, maaari kang magbenta ng e-books o digital courses. Ang side hustle ay hindi nangangailangan ng malaking capital, kundi ng oras at disiplina. Ikatlong hakbang ang income generation. Ang mindset na magtipid para yumaman ay kulang. Ang tamang mindset ay mag-invest at magparami ng income streams. Ang pagtitipid ay defensive strategy. Ang income generation ay offensive strategy. Kung ang sahod mo ay 40,000 pesos at ang gastos mo ay 30,000 pesos,
ang natitira ay 10,000 pesos. Kung magdagdag ka ng side hustle na kumikita ng 15,000 pesos monthly, ang total income mo ay 55,000 pesos. Ang savings capacity mo ay tataas mula 10,000 pesos patungong 25,000 pesos. Ang bilis ng wealth building ay nakadepende sa income growth, hindi lang sa expense reduction. Isang practical na roadmap. Una, mag-ipon ng emergency fund na 6 na buwan ng expenses. Pangalawa, mag-invest sa dividend stocks at Pag-ibig MP2. Pangatlo, maghanap ng side hustle na aligned sa skills mo. Kung susundin mo ito, sa loob ng 5 taon ay makakabuo ka ng financial foundation na hindi basta-basta matitinag. Ang exit strategy ay hindi magic. Hindi ito overnight success, pero ito ay siguradong daan patungo sa financial freedom. Ang middle class trap ay nakatali sa prestige at short-term gratification. Ang exit strategy ay nakatali sa discipline at long-term vision. Kapag natutunan mong i-prioritize ang future kaysa sa present luho, makakawala ka sa golden cage. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa bagong kotse o magarang kondo. Ang tunay na kalayaan ay nasa kakayahang hindi matakot sa emergency, sa kakayahang kumita kahit natutulog, at sa kakayahang pumili ng lifestyle na hindi nakatali sa sahod. Ang exit strategy ay hindi lang financial plan, kundi life plan. Kapag natutunan mong sundin ito, hindi ka na magiging preso ng middle class trap. Sa halip, magiging malaya ka para magtayo ng yaman na magtatagal hanggang sa susunod na henerasyon. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin handa ka nang harapin ang katotohanan. Ang middle class trap ay hindi biro. Ang lifestyle inflation, ang maling paggamit ng utang, at ang kakulangan sa malinaw na exit strategy ay 3 bitag na matagal nang pumipigil sa maraming Pilipino na makalaya sa rat race. Pero tandaan, hindi sapat na alam mo lang ang problema. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa aksyon. Ang bawat piso na hawak mo ay may kapangyarihang magtulak sa iyo, palapit o palayo sa financial freedom. Ang desisyon ay nasa iyo. Kung susundin mo ang mga hakbang na tinalakay, ang pagkakaroon ng emergency fund, ang tamang diversification, at ang pagbuo ng income streams, unti-unti mong mababago ang direksyon ng iyong buhay. Hindi ito overnight success, pero ito ay siguradong daan patungo sa mas matibay na kinabukasan. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bagong kotse o magarang kondo, kundi sa peace of mind na alam mong handa ka sa anumang emergency at sa kalayaan na hindi nakatali ang buhay mo sa sahod lang. Mahalagang paalala, ang lahat ng nilalaman na ibinabahagi sa The Filipino Daily ay batay lamang sa sariling karanasan, obserbasyon, at mga datos na available online. Hindi kami certified financial advisor at wala kaming lisensya para magbigay ng personal na financial planning or investment consultancy. Ang aming layunin ay magbigay ng inspirasyon at dagdag kaalaman, pero ang tunay na desisyon ay nasa inyo pa rin. Kung kinakailangan, mas mainam na kumonsulta sa isang lisensyadong financial planner o eksperto bago gumawa ng malalaking hakbang. Sa huli, ang The Filipino Daily ay kasama ninyo bilang kaagapay sa pag-unawa ng traps at opportunities sa buhay. Pero tandaan, kayo pa rin ang may kapangyarihan na pumili ng tamang direksyon para sa inyong kinabukasan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.